Ano nga ba ang nagbibigay saysay sa isang likhang sining? Sa totoo lang, hindi laging madaling sagutin yan lalo na pagdating sa makabagong sining. Minsan parang puzzle ang mga obra, nakakamangha sa unang tingin. Pero habang tumatagal parang may kulang o may hindi ka maintindihan. May mga gawaing kapansin-pansin at nakakabilib. Pero may ilan din na mapapatanong ka kung ito ba ay art o pinaglalaruan lang tayo. Sinasabi ng iba na sining pa rin yan pero nagkataon lang na bago ang anyo, kakaiba ang gamit at binabasag ang nakasanayang konsepto ng ganda at pagkamalikhain. Pero aminin natin, may mga likhang sa sobrang out of this world na para bang hindi mo na alam kung seryoso ba o inaasar ka lang. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, susuriin natin ang ilan sa mga pinaka-weird, pinaka-nakakalitong likhang sining sa kasaysayan ng modern art. Mga obrang minsang ikinabigla, ikinatawa at ikinanganga ng mundo. Mula sa kakaiba hanggang sa hindi ka panipaniwala, narito ang 10 sa part 1 ng pinakakakaibang art na ngayon mo pa lamang makikita. Kaya naman mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Blinky Palermo, Untitled Stuff Build. Si Blinky Palermo ay isang artist na tubong Germany na naging kilala sa kakaibang paggamit niya ng tela, kulay at mga geometric na hugis. Sa panahong ito, unti-unti na niyang iniiwan ang tradisyonal na pagpipinta at lumilihis patungo sa mas eksperimento at mas malayang paraan ng paglikha. Ang tawag sa estilo niya ay stuff build at ang ibig sabihin, literal na pintura gamit ang tela. Pero hindi ito basta-basta tela lang. Ginamit ni Palermo ang mga piraso ng tela bilang pangunahing medium sa kanyang sining. Imbes na gumamit ng canvas at pintura, pinagdikit-dikit niya ang mga telang may magkakaibang kulay at texture para makabuo ng isang napaka-organikong obra. Sa unang tingin, simple lang ito. Ilang blok ng kulay, mga pirasong tela basta pinuwesto sa frame. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, mararamdaman mo ang galaw at lalim sa bawat tiklop, laylay at hugis. Yung texture, parang nag-iimbita ng tanong. Yung komposisyon, tahimik pero may dating. Ayon sa mga kritiko, isa raw itong ehemplo ng sining na hindi lang para sa mata, kundi pati sa pakiramdam, parang pinapahinto ka saglit para namnamin ang espasyo at anyo. Number 9, Robert Smithson's Spiral Jetty. Ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng tinatawag na land art, sining na literal na bahagi ng kalikasan. Hindi lang ito ginamit ang kapaligiran bilang inspirasyon, ginawa itong mismong canvas. Matatagpuan ito sa hilagang silangang bahagi ng Great Salt Lake sa Utah. At may haba itong 450 meters at may lapad na 5 metro at ginagamitan ng hindi pintura, hindi tela kundi putik, kristal ng asin at mga bato. Isipin mo na lang na pinanday ito ng pabalik-balik sa init, alikabok at ulan para lang makuha ang tamang hugis mula sa malayo. At dahil sa lawak at dami ng effort para mapanatili ito, ngayon ay hawak na ng isang foundation ang pamamahala sa Spiral Jetty. Sila ang nagbabantay, nag-aalaga, at nakasisigurong mananatili ito para sa mga susunod na henerasyon. Number 8, Lucio Fontana, Concetto Spaziale. Noong likhain ni Lucio Fontana ang seryeng ito, isa lang ang layunin niya putulin ang tanikala ng tradisyonal na sining. Ayaw na niya sa mga lumang konsepto ng pagpipinta na puro patag, puro canvas, puro pintura. Kaya ang ginawa niya, pininsala niya ang kanyang obra. Literal na nilaslas ang canvas gamit ang kutsilyo at matutulis na kagamitan. Pero hindi ito vandalism, isang pahayag ito na sa bawat hiwa, binubuksan niya ang ideya na ang sining ay hindi lang dapat tinitingnan, kundi nararamdaman, iniisip at pinapasok. Imbes na magpinta ng espasyo, ginawa niyang bahagi ng sining ang mismong kawalan. Yung mga puwang at sugat sa tela, hindi lang disenyo, kundi paanyaya na damhin ang lalim, tahimik na tensyon at misteryo ng walang laman. Ayon sa mga art critic, binago ni Fontana ang takbo ng modernong sining. Ang mga obrang ito ang tulay mula sa klasikong pagpipinta, patungo sa mas kakaiba na art forms ng mid-20th century, kung saan ang ideya, espasyo at walang laman ay may bigat at kahulugan. Mula abstract hanggang installations ngayon, ramdam pa rin ang impluensya ng mga hiwang iniwan ni Fontana. Number 7, Anish Kapoor's The Bean. Itinayo noong early 2000. Ang The Bean ay opisyal na tinatawag na Cloud Gate, pero mas sumikat sa palayaw nitong bean dahil sa hugis nito. Nasa gitna ito ng Millennium Park sa Chicago at gawa sa 168 stainless steel plates na pinagdugtong-dugtong na walang kahit anong bakas ng pagkaka-welding. Ang nakakagulat dito, hindi inasahan ng artist na magiging ganito kasikat ang kanyang likha at ngayon, isa na itong iconic selfie spot, landmark sa pop culture
at literal na magnet ng turista. Lahat gustong makita ang sarili nila sa refleksyon nito. Simple man ang itsura pero malaki ang epekto. Isang patunay na minsan, ang sining ay nagkakaroon ng sariling buhay sa mata ng publiko. Number 6, Claude's The Gate. Kung may dalawang artist na hindi natakot sa kontrobersya, sila na yon, si Cristo at Jean-Claude. Kilala sila sa mga art installation na sobrang laki, sobrang kakaiba, at minsan sobrang pinagtatalunan. Isa sa pinaka-pinag-usapan nilang likha ay ang tinatawag na The Gates, na makikita sa Manhattan, New York. Pero alam mo bang 30 taon itong ideya bago tuluyang naisakatuparan? Nang sa wakas na itayo ito, agad itong naging pansinin. Pero hindi sa magandang paraan ayon sa marami. Ito ay binubuo ng daang-daang malalaking tarangkahan na kulay orange, nakahanay at nakaikot sa buong park area, na para bang may construction project na hindi natapos at ginawang art. Maraming tao ang di natuwa. Para sa kanila, parang sagabal lang ito sa tanawin na parang trapal ng kalsada na ginawang artsy. Pero ayon sa mag-asawang artist, layunin nilang ipakita kung paano maaaring maging bahagi ng kalikasan at lungsod ang isang pansamantalang likhang sining. Number 5, Chicago's Dinner Party. Ito na marahil ang isa sa pinaka-iconic na feminist artworks ng buong ika-20 siglo. Ang The Dinner Party ni Judy Chicago ay ginawa mula 1974 hanggang 1979 at mula noon, naging simbolo ito ng pagkilala sa mga kababaihan sa kasaysayan. Mga bayani, lider, manunulat, diyosa, at mga nilalang na madalas ay binabaliwala sa mga aklat-aralin. Ang obra ay isang malaking triangular na hapagkainan at bawat gilid nito ay may mga plato, kubyertos, at tela na may disenyong sumisimbolo sa 39 na kilalang babae sa kasaysayan. Mula kay Cleopatra at Virginia Woolf hanggang sa mitolohikal na diyosang si Diana. Hindi ito basta dekorasyon lang. Bawat detalye ay may kahulugan mula sa disenyo ng plato hanggang sa pagkakaayos ng mesa. Ang tatlong gilid ng mesa ay magkakapantay, simbolo ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan sa lipunan. Ayon kay Judy Chicago, ang The Dinner Party ay isang pagsigaw laban sa makalalaking kasaysayan ng sining. Layunin niyang ibalik ang narrative sa mga babaeng minsang naisantabi at bigyan sila ng pwesto sa hapag ng kasaysayan. Number 4, Richter's Mirror Blood Red. Isang kakaibang obra noong 1991 ang gumawa ng matinding epekto gamit lang ang kulay, salamin, at ang mismong presensya ng nanonood. Sa unang tingin, simpleng malaking piraso ng salamin lang ito na may makapal at matingkad na pulang pintura sa likod. Pero sa sandaling humarap ka rito, makikita mong hindi lang obra ang tinitingnan mo, kundi pati ang sarili mo. Ang salamin ay hindi lang refleksyon dito, kundi bahagi ng mismong mensahe ng likhang sining. Habang tinitingnan mo ang sarili mong imahe na tila nilulunod ng pula para kang tinatanong, ano ba talaga ang nakikita mo? Ikaw ba ito o bahagi ka lang ng art na ito? Si Rick Chair, ang artist sa likod ng obra, ay kilala sa paggamit ng salamin at refleksyon para burahin ang hangganan sa pagitan ng viewer at ng artwork. Sa paggamit ng pula, nakalikha siya ng emosyonal at medyo nakagagambalang karanasan na para kang tinitigan ng sining pabalik. Hindi ito laging nakadisplay sa San Francisco Museum of Modern Art, kaya kung makita mo ito, swerte ka. Isa itong patunay kung paano maaaring pagsamahin ang material na mundo ng pintura at ang konseptual na lalim ng modernong sining. Number 3, Ellsworth Kelly Green White. Sa mundo ng minimalist art, isa sa pinakatanyag at pinakapinag-usapang obra ay ang Green White ni Ellsworth Kelly. Simple lang ang itsura, isang malawak na kulay berde na hinati ng malinis na espasyo ng puti. Walang detalyeng pansining, walang dramatikong kilos ng brush, walang kwento sa likod na inilalantad. At ayon mismo sa artist, ito ang punto. Alisin ang lahat ng kahulugan at iwan lang ang kung ano ang nararamdaman mo habang tinitingnan ito. Si Kelly ay hindi sumusunod sa mga expressive at emotional na estilo ng ibang abstract artists. Sa halip, pinili niyang tutukan ang hugis at kulay at kung paano ito nakakaapekto sa paningin at damdamin ng tao. Ang kanyang inspirasyon, mga simpleng bagay gaya ng anino, gusali at pattern sa kalikasan. Pero sa mata ni Kelly, pwede itong gawing abstract at bigla na lang may bagong anyo. Ang green-white ay hindi lang tungkol sa kulay. Ito ay tungkol sa balanse, sa espasyo, at kung paano tayo tumutugon sa simpleng anyo. Number 2, Jackson Pollock. Kung pag-uusapan ng hari ng modernong sining, hindi pwedeng hindi banggitin si Jackson Pollock, ang pintor na kilala sa kanyang kakaibang estilo ng pagguhit. Pero alam mo ba na nag-umpisa siya bilang isang underdog sa sining? Bago siya nakilala, halos walang pumapansin sa mga obra niya. Hanggang isang araw,
Biglang naging makikita siya sa Life magazine na may tanong, siya ba ang pinakamagaling na buhay na pintor sa Estados Unidos? Matapos itanong yon, bigla na lang naging must-have pieces ang kanyang mga painting, kahit na para sa marami, mukhang gawa lang ng isang bata. Ang irony ng kanyang tagumpay. Para sa mga hindi nakakaintindi, parang ordinaryo lang ang mga obra niya, puro magulong tulo ng pintura sa canvas. Pero ganun ang mundo ng sining. Minsan, napapansin nila ang mga hindi pinapansin at bigla na lang ginagawa itong magic. Minsan, hindi kailangan magmukhang komplikado, basta may magic na nakatago. Number 1, Jeff Koons' Balloon Dog. Isa sa mga pinaka-popular na modernong obra sa buong mundo, ang tinatawag na Balloon Dog ni Jeff Koons. Nilikha ito mula 1994 hanggang 2000 bilang bahagi ng isang serye na binubuo ng 5 higanteng eskultura. Ang mga ito ay gawa sa stainless steel, pinakinis ng todo, at pininturahan ng makikintab na kulay tulad ng asul, magenta, dilaw, orange, at pula. Pero eto ang nakakaaliw. Mukha itong malaking lobo na ginawang hugis aso, parang yung mga balloon animals na ibinibigay sa mga bata sa birthday party. Pero syempre, hindi lang ito basta laruan. Itinataas nito ang isang bagay na simple at pangkaraniwan sa antas ng sining na pangmuseo. Kumuha si Koons ng inspirasyon mula sa kitsch culture, yung mga bagay na masyadong makulay o parang baduy pero may sentimental value. Gamit ang ideyang ito, nais niyang ipakita ang kahulugan ng selebrasyon, inosente, at kahinaan gamit lang ang imahe ng isang lobo. Ang isa sa mga pinakabantog na sandali para sa Balloon Dog ay noong 2013 nang maibenta ito sa isang auction sa halagang $58.4 million na naging record noon bilang pinakamahal na naibentang obra ng isang buhay na artist. Pinupuri ito ng ilan bilang matalinong halo ng pop culture at high art pero hindi rin ito ligtas sa batikos. Para sa iba, ito raw ay masyadong komersyal o tila ba sining na ginawa para lang maging Instagram-worthy. Pero gusto mo man o hindi, isa lang ang malinaw. Ang Balloon Dog ay isang simbolo ng kung paano ang sining ay pwedeng maging simple, makulay, at malalim sa parehong pagkakataon. At yan ang ilan sa mga pinakakakaiba at minsan ay nakakagulat na likhang sining sa mundo ng modern art. Mula sa mga lobo na ginawang obra hanggang sa mga canvas na may hiwa. Sino nga ba ang nagsasabing kailangan nating maintindihan ang lahat ng sining para ito'y ma-appreciate? Kayo, alin sa mga ito ang pinaka nagpaisip sa inyo? At alin ang para sa inyo ang sining pa ba o kalokohan na? I-comment nyo sa baba ang inyong kasagutan at kung gusto mo pa ng mga kakaibang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para wala kang mamiss sa susunod na uploads.